Okay, magandang araw. So, ang tatalakayin natin ngayong araw ay ang tungkol sa katangian at pangkalahatang istruktura ng akademikong pagsulat. So, ang unang katangiang dapat taglayin ng akademikong pagsulat ay ang tinatawag na objetibo. So, ang ibig sabihin ng objetibo, ito ay nakabatay sa kung pagtutuunan natin ang pansin yung tagline ng GMA News na walang kinikilingan, walang prinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. So, sabihin yan, nararapat lamang na ang isang sulatin pang-akademiko ay objetibo ang pagsulat na kung saan ang mga kinakailangang datos ay batay sa isinasagawang pananaliksik o pag-aaral. Iwasang maging subjektibo o ang mga pagbibigay ng personal na opinyon o paniniwala, sariling pananaw at haka-haka o opinyon, hinggang sa paksang tinatalakay. Okay, then dadako tayo sa ikalawang katangian, ito yung tinatawag na formal. Sa wikang Filipino, ang ginagamit na wika para sa akademikong pagsulat, kaya nararapat lamang na iwasan ang paggamit ng mga salitang kolokyal o balbal o ibang mga salitang lansangan na kadalasang sinasambit sa pang-araw-araw. Sa pagsusulat ng akademiko, kailangan payak at formal yung mga salitang gagamitin para mas madaling maintindihan ng mga mababasa. Okay. Then, sa halip, dapat gumamit ng mga salitang formal na madaling naunawaan na kahit sa mga karaniwang tao na mambabasa ay makakaintindi. Nararapat din na ang tono o himig ng paglalahad ng mga kaisipan o impormasyon ay dapat na maging formal din. Kaya din dadako tayo sa pangatlong uri ng katangian. Ito yung tinatawag na maliwanag at organisado. Pag sasabihin nating maliwanag, of course, klaro. Diba? Kumbaga, ino-organize at maliwanag na maliwanag pa sa sikat ng buwan. So, yung sinasaad dito na mahalagang mayroong kaisahan ang mga datos na ilalahad sa pagsulat upang ito ay maging maliwanag at organisado. So, ang hindi mga kinakailangang impormasyon ay hindi na dapat babanggitin at isasali upang hindi na maging paligoy-ligoy pa. Lahat ng mga salita, parirala at pangungusap ay dapat may kaugnayan sa pangunahing paksa. So, yun ang ibig sabihin ng maliwanag at organisado. Then, dadako tayo sa pang-apat. Ito ang tinatawag na may paninindigan. Okay. Kinakailangan mapanindigan na manunulat ang paksang kaniyang napili sa pamamagitan ng pagbibigay pansin lamang sa paksang napili o napag-aralan. At hindi siya pabago-bago ng paksa, kaya kinakailangan niya maging matyaga sa pagsasagawa ng pananaliksik at pagsisiyasat ng mga datos para matapos ang pagsulat sa napiling paksa. Okay. Ibig sabihin ng may paninindigan, ibig sabihin nun, nakafocus ka lang sa isang paksa. Huwag ka nang kukuha pa ng iba. So, focus lang sa isa. Mas maganda lang yung nakafocus ka sa isa, diba? Okay, para hindi ka malilito. Then, ang panglimang ay ang tinatawag na may pananagutan. So, ang manunulat ay mayroong pananagutan sa mga sangguniang kanyang gagamitin sa pagsulat. Dahil sa wastong paggamit ng sanggunian, na ipapakita ng manunulat ang paggalang at respeto sa mga taong nakatulong sa manunulat bilang bahagi ng etika ng akademikong pagsulat upang mabuo ang sulatin. So, bali, magbibigay ka na ang pagbibigay ng utang, pagtatanaw ng utang na loob, kumbaga. So, yan. Okay, then dadako tayo sa akademikong pagsulat versus akademikong pagsulat. Aalamin natin kung ano ang kaibahan itong dalawang uri ng sulatin. Pero bago yan, alamin muna natin kung saan nagmumula ang akademikong pagsulat. Ang akademiko ay mula sa salitang Latin na academicus noong 15,080, tinatawag siyang academicus.
kalaunan noong taong 15,000 tinatawag siyang akademyan. Then, pagdating naman ng taong 17,446, tinatawag siyang academician. So, dyan nagmumula ang akademiko sa salitang Latin na academicus, academician, academian, hanggang sa nagiging academician. Okay. Ang akademikong pagsulat ay tumutukoy at may kaugnayan ang mga salitang ito sa edukasyon, scholar, institusyon, o larangan ng pag-aaral. Then, ito ay nagbibigay tuon sa makrong kasanayan. So, alam naman natin yung mga makrong kasanayan, ito yung pagbasa, pakikinig, panonood, pagsusulat, at pagsasalita. Kabilang din sa akademya ang paglinaw ng mga kakayahang analysis, panonoring kritikal, pananaliksik at eksperimentasyon kung saan nalilinaw ito sa gabay ng etika, pagpapahalaga, katotohanan, ebidensya at balansing pagsusuri. Then, ang di-akademikong pagsulat naman ginagabayan ng karanasan, kasanayan at common sense. Okay, so ang kaibahan ng dalawang uri ng pagsulat, batay sa layunin, ang akademiko nagbibigay ng ideya at impormasyon yan. Samantala sa di-akademikong pagsulat, nagbibigay ng sariling opinyon, ideya, mga haka-haka, ganun. Then, sa paraan o batayan ng datos, ang akademiko, batayan sa obserbasyon, pananaliksik at pagbabasa. Ang di-akademikong pagsulat, nakabatayan sa sariling karanasan, karanasan tungkol sa pamilya, at karanasan tungkol sa komunidad. Then, kaibahan naman ng akademiko at di-akademiko batay sa mambabasa. So, sa akademiko, tinutukoy nito ang scholar, mag-aaral, guro, at na pabilang sa akademikong komunidad. Then, sa di-akademikong pagsusulat, iba't ibang publiko. So, andyan yung mga taong walang magawa sa buhay, yung mga tambay, kumbaga. Then, batay naman sa organisasyon ng ideya, ang akademiko ay planado ang ideya. May pagkakasunod-sunod ang istruktura ng mga pahayag. Then, magkakaugnay ang mga ideya. Then, sa di-akademikong pagsulat naman, hindi malinaw ang istruktura. Dahil hindi kailangan magkaugnay ang mga ideya. So, batayan sa organisasyon ng ideya. Then, kung pagtutuunan naman natin ng pansin ang pananaw tungkol sa akademiko, ang akademikong pagsulat ay objektibo, samantalang sa di-akademiko, subjektibo. Then, sa akademiko naman, hindi direktang tumutukoy sa tao at damdamin, kundi sa mga bagay, ideya at mga makatotohanang impormasyon. Sa di-akademiko naman, sariling opinyon, mga sariling opinyon tungkol sa pamilya, komunidad, ang tinutukoy. Then, nadako tayo sa pananaw, akademiko sa pananaw. Hindi direktang tumutukoy ito sa tao at damdamin at hindi gumagamit ng pangalawang panauhan. Sa di-akademiko naman, nasa una at pangalawang panauhan ng pagkakasulat. Then, sa akademiko, nasa pangatlong panauhan ng pagkakasulat. Dadako tayo sa gamit ng akademiko. So, ang akademiko, ginagamit siya ng mga mag-aaral sa eskwelahan, sa paaralan, sa pangkolehiyo man o nasa mababang antas. Then, ang di-akademiko, ginagamit siya mga ordinaryong tao. Ginagamit sa araw-araw, sa pang-araw-araw na pakikisalamuha, pakikipag-ugnayan. Then, dadako tayo sa pangkalahatang istruktura ng tekstong akademiko. So, ang pangkalahatang istruktura ng tekstong akademiko ay makikita sa mga artikulo at salaysay na karaniwang binabasa sa kolehiyo.
So, binubuo ito ng iba't ibang uri. Una ay ang description ng paksa. So, karaniwan itong nababasa sa unang bahagi o sa simula ng teksto dahil mababasa dito ang definisyon, paglilinaw at pagpapaliwanag sa paksa. Wala sa salitang description. Sabihin, naglalarawan tungkol sa paksa. So, isang halimbawa dito ay ito, laganap na hindi lamang sa ating lipunan kundi pati na din sa bansa at sa buong mundo ang mga isyu ng pagpapatiwakal o pagkitil ng tao sa sarili niyang buhay. Kung titingnan natin, ano ba dito ang matuturing nating paksa? So, ang matuturing nating paksa ay ang isyu ng pagpapatiwakal o pagkitil ng tao sa sarili niyang buhay. So, paano siya inilalarawan? Nilarawan siya na laganap na hindi lamang sa ating lipunan kundi pati na din sa bansa at sa buong mundo. Then, sinasabi na ang pagpapatiwakal ay isang seryosong public health problem na dapat masolusyonan sa ating lipunan. Marami sa mga kabataan ang maagang namumulat sa pagkakamatay dahil sa hirap at bigat ng kanilang pinagdadaanan sa buhay. Okay. Ito ay halaw mula sa photo essay na gawa ni Maria Faith C. Eroa. Kaya dinadako tayo sa problema at solusyon. Ang paksang pangungusap, ang pinakatema ng teksto kung saan umiikot ang mga punto at layunin ng paksa na gustong patunayan. Ipag-iitan, isang guni at ilahad sa paraan na madali itong mauunawaan. So, kung may problema, katuwang niya ng solusyon. So, walang problema na hindi kayang solusyonan. For example, may mga paraan upang mapakinabangan ng texting na kinababaliwan ng mga mag-aaral at tinuturing ng mga guro na sagabal sa kanilang pag-aaral. Yung ginawa natin dito sa atin, instead na magiging sagabal ang texting, nakikisabay ako sa uso. Diba? Ginagamit natin yan through social media by comment, diba? Pamamagitan ng pagbibigay niyo ng komento. So, instead na mamamroblema yung mga guro, sumasabay sa uso. So, halaw yan sa texting at pag-aaral. Okay. Mga halimbawa pa rin yan. Idadako tayo sa pagkakasunod-sunod o sekwensya ng mga ideya. So, ang pagkakaayos nito ay maaaring ilahad sa dalawang pamamaraan. So, may dalawang uri ng pagkakasunod-sunod o sekwensya ng mga ideya. Una ay ang tinatawag na chronological, kung saan ang pagkakasunod-sunod ay ayon sa panahon. Kalawa naman, ang hierarchical, kung saan tumutukoy sa pagkakasunod-sunod ng mga ideya. So, halimbawa ng chronological na pagkakasunod, ito yung binigay na halimbawa. Mahalagang maintindihan ang kasaysayan ng wikang pambansa kung paano ito nagsimula bilang Tagalog, kung saan umalma ang mga Bisaya. Naging kalaunan, nagiging Pilipino at ngayon naman ay nagiging Filipino na talaga. Dati-dati kasi yung wikang pambansa natin ay Tagalog. Nagreklamo o umalma yung mga Bisaya. Ang dami pa naman Bisaya, Cebuano, Leyte, Bohol, pati na sa parte ng Mindanao kung bakit Tagalog ang gagamiting wikang pambansa. Kaya sinusuri ng mga nasa surian ng wikang pambansa, kaya binago nila instead na Tagalog yung wikang pambansa na gagamitin, ginawa nilang Pilipino. Then, meron na namang pag-aaral na naganap ng mga taga-surian ng wikang pambansa. Hanggang sa ngayon, tinatawag na siyang Filipino. So, yan ang ibig sabihin ng chronological na pagkakasunod. Nakabatay siya sa pagkakasunod batay sa panahon. Okay, halaw yan mula sa kasaysayan ng wikang Filipino na isinulat ni John Erimiang Chodoro na ilathala sa JMU News Online noong ika-31 ng Agosto taong 2000. Then, ito naman yung halimbawa ng hierarchical na pagkakasunod-sunod. So, ang lapit o pagdulog na ay set na mga paniniwala o simulayang hango sa mga teoryang pangwika. Sa bawat lapit o pagdulog ay may set na may estratehiya magagamit sa pagtuturo. So, ibig sabihin, pagkakasunod-sunod ng mga ideya, hierarchical na pagkakasunod-sunod.
Nandadako tayo sa pang-apat. Ito yung tinatawag na sanhi at bunga. Of course, kapag ka sanhi at bunga, so the cause and the effect, kumbaga. So ito ay ginagamit para pagbatayan ng mga ebidensya at katwiran sa teksto. Halimbawa, pagdodroga, ang pag-iinom, paghihinga o pagyuyusin ng mga iba't ibang mapanganib na bagay. Itong mga bagay ay naglalason sa iyong katawan at nagbibigay ng maraming problema sa iyong buhay. Maraming iba't ibang klaseng droga ang naroroon. Yung pinakakaraniwan na droga na yun-yusin ng mga tao dito sa Pilipinas ay ang marijuana. Ang marijuana ay nagparamdam sa iyo ng malakas na damdamin. Pwede ito ay kalungkutan o di kaya kasiyahan. Pag yuyusin mo nito, bibilis ang kibo ng iyong puso. Magiging pula ang iyong mata at palaging kang kulang sa tulog at nagugutom. Pwede rin na umiiba ang tingin mo sa mundo. So, ang pahayag na ito ay halaw sa repektibong sanaysay na sanhi at bunga ng pagdodroga na isinusulat ni Jason Friedlander. Okay, pagkukumpara, of course, pagkukumpara, meron kang kinukumpara. So, ang struktura na ito ay may kaugnayan sa pagkakapariho at pagkakaiba ng mga datos upang patibayin ang katwiran. Halimbawa, ito yung mga halimbawa na nabasahin nyo na lang. Halimbawa yan ang pagkukumpara. Of course, comparing. Batay ito sa siyensya. Ayon yan kay Ruth Elinea S. Mabanglo. Okay, then ang pang-anim ay ang tinatawag na aplikasyon. Ang struktura na ito ay iniugnay ang mga paksa, mga ideya sa tunay na nagaganap sa buhay. So, meron yun lahat-lahat, hahantong talaga sa aplikasyon. Okay, ito yung halimbawa. Basahin nyo na lang. Okay. Continuation. Halaw ito kay R. Tolentino, Modernidad sa Produksyong Pampanitikan sa Syudad. Diliman Review, Volume 9, okay. Page 97 to 101. Okay, ito tayo sa istruktura ng tekstong akademiko ayon sa layunin. So, ang istrukturang ito ay ginagamit ng mga tekstong nangangatwiran o may pinapatunayan. Of course, meron itong introduction. Sa introduction, nandoon yung paksang pangungusap. Then, katawan. Of course, sa katawan, nandoon yung mga paksang talata, mga detalye, argumento, katwiran, paksang pangungusap at mga detalye. Of course, body yan. Basta sulatin. Then, hindi mawawala si conclusion. Argumentong conclusion. Malaki tayo sa ekstrukturang problema. Problema at solusyon. So, tinatalakay dito ang mga problema o issue at posibleng solusyon. Of course, meron na tayong introduction. Pahayag ng problema at solusyon. Then, meron din siyang katawan. Nandoon sa katawan yung mga detalye, mga ebidensya, mga katwiran, mga posibleng solusyon. Then, of course, argumentong conclusion sa conclusion. Then, sa istrukturang factual, walang pinapanigang isyo o katwirang ang istrukturang ito ng akademikong pagsulat. Kumbaga, katotohanan ang nananaig dito. Fact, from the word fact. Mga totoo ang nakapaloob sa sulating ito. Halimbawa dito ay ang bio note. Okay, then meron ito introduction, merong katawan, of course, doon pa rin sa katawan yung mga detalye at mga pagpapaliwanag. And conclusion. So, ito yung mga gagawin natin sa susunod na araw. Ito. Nagbibigay ang Pilipino sa Pilinlarang ay nagbibigay diin sa sumusunod na sulatin. Yung abstract, buod, bio note, panukalang proyekto, talumpati, agenda, patika ng pulong, posisyong papel, reflektibong jora, sanaysay, pictorial essay, lakbay sanaysay. So, hindi siguro natin matatalakay ito lahat-lahat, pero pipili lang tayo ng
hanggang sa abot na natin makakaya na sulatin. Pero bago natin gagawin yan, of course, ipapaliwanag ko muna kung paano gagawin. Okay? Okay, so wrap up tayo. Mahalagang malaman mo ang mga panahing kalaman sa pagsulat ng akademikong sulatin gaya ng katangian nito, ang kalahatang struktura at istruktura ayon sa layunin. Dahil ito ay magbibigay sa iyo ng gabay sa paghahabi ng mga kaisipang iyong ilalahad sa sulatin. Then, nagawain na to. Okay, so yan lang muna sa araw na ito. Salamat sa pakikinig.